Samantala, kaugnay ng balitang yan, patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para tiyaking ligtas ang mga pasahero ng sasakyan. Kabilang dyan ang pagsasailalim sa roadworthiness tests ng mga sasakyan, habang ang mga drivers nito ay sasailalim sa seminar o drug tests. Para sa detalye magbabalik si Julius Disamboron. Kasabay ng naganap na aksidente sa bus na kinasangkutan ng GV Florida Transport Incorporated sa Bontoc Mountain Province, tiniyak ngayon ng pamahalaan na mapapanagot ang nasa likod ng malagim na trahedyang ito. Gumagawa na din naman ang aksyon ng ilang ahensyang may kaugnayan sa sektor ng transportasyon para ito'y maimbestigahan o bigyang pansin. Kung maaalala, nasa 14 ang patay sa naturang aksidente na kinabibilangan ng komedyanteng sitado. Sa panayam kay Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sani Coloma Jr., sinabi nito na tuloy-tuloy ang pagtutok ng mga otoridad para mapangalagaan ang kapakanan ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang pagiging ligtas ng lahat ng uri ng sasakyang pampubliko, lalong-lalo na ang mga bus at public utility vehicles na siyang naglululan ng pinakamaraming mamamayang bumabiyahe buong kapuluan. Kasabay pa nito ay pinag-utos din ni Pangulong Aquino sa mga kinauukulang ahensya na patuloy na inspeksyonin ang mga pampublikong sasakyan. Roadworthiness o kakayahang makapagbiyahe ng ligtas ang pangunahing focus ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang pagbiyahe. Magsasagawa rin ng mga surprise inspection bukod sa mga regular na pag-inspeksyon sa mga garahe at talyer ng mga kumpanya ng bus. Pero hindi lang ang mga pasahero ang apektado dito, kundi pati ang mga empleyado ng kumpanya ng bus na sangkot sa aksidente. Ayon sa Department of Labor and Employment, mahigit sa 300 manggagawa ang posibleng mawalan ng trabaho dahil sa kapabayaang ito. Sa ilalim ng direktiba ng LTFRB, posibleng makansela o hindi kaya masuspindi ang operasyon ng mga ito sakaling masangkot sa aksidente at iba pang iligal na gawain. Sabi pa ni Secretary Coloma na nais din tiyakin ng DOLE kung nasusunod ang takdang oras ng pagtatrabaho at nasa tamang kalagayan ng mga tsuper nito lalo sa kalusugan. Gusto ko yun lamang liwanagin na itong mga ginagawa naming inspeksyon na hindi lamang ginagawa tuwing may aksidente. Tuloy-tuloy po namin itong ginagawa. Nung ako yumupo ay nagkakaroon na kami ng pag-ground at dito namin ini-inspect, nag-stencil para makumpara nga ang kanilang mga plaka. Inaasahan na sa pagsisimula ng panahon ng bakasyon at sa pagdating ng mga mahal na araw, higit pang dadami ang bilang ng mga pasahero, kaya't pag-iigtingin pa ang pagtiyak sa roadworthiness ng mga sasakyan at kaligtasan ng mga pasahero. Patuloy namang ginagawa ng mga ahensyang ito ang nararapat na hakbang, lalo ang pagpapatupad ng mga panuntunan at tamang pamantayan para sa kaligtasan ng mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.